So what's up mga ka-action, muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So ito na po ang sinasabi natin na talagang hindi matatapos ang pag-iingay ng taong bayan, lalong-lalo na po sa naging desisyon o pag-declare ng Supreme Court na unconstitutional ho mga ka-action. So ito po, ngayong gabi lang ho ito o paggabi habang nakalive tayo kanina. So nagkaroon po ng indignation rally ang ating mga kababayan. Ito po, panoorin nyo po ang naging full speech ni Loc Espiritu at ni Kiko Aquino. Kung hindi ako nagkakamali, apo po ito ng mga Aquino ho, mga ka-action. Sinasabi nga natin na hindi talaga matatapos pa ang laban. Patuloy tayong mag-iingay at bukas may nakasit na pagtitipon-tipon doon sa Circle Boy Scout ho mga ka-action, Quezon City. So hindi ko pa sure kung makapunta ako o hindi, basta pag mag-live na ako na nandun, ibig sabihin nandun ako. So ito po mga ka-action, nanggigigil ho talaga dito si Loc Espiritu. Ito po, panoorin po muna natin ang kanilang mga panawagan. Hello. Mga kasama, noong si Duterte ang Pangulo, 30,000 ang mga namatay dahil sa mga simpleng mga lohika, at akala ko ang simpleng lohika ay sang kalakasan ni Duterte dahil madaling maintindihan. Simple lang ang lohika ni Rodrigo Duterte. Problema natin ang droga. Malaking problema ang droga, sanhinang kriminalidad ang droga. Ang mga nagdodroga, pumapatay. Ang mga nagdodroga, nangre-rape. Simple ang solusyon, patayin ang mga nagdodroga, patayin ang mga nagbebenta ng droga. Sa simpleng mga ganyang klaseng lohika, 30,000 ang namatay. Dito sa kaso ni Sara, simple lang din naman Hindi naman komplikado. Pero bakit iba ang resulta? Di ba simple lang naman? May 600 million binigay sa kanyang mga kamay na lustay na hindi niya mapaliwanag kung paano naubos ang 600 million, na hindi niya mapaliwanag kung sino si Mary Grace Beatos, na hindi niya mapaliwanag kung saan napunta ang 600 million. Simple lang naman, di ba? Nakalagay naman sa ating batas na kapag ika'y nagkasala sa ating bayan, meron kang kasalanan at violasyon sa konstitusyon, may graft and corruption ka, dapat kang ma-impeach. At simple lang naman, isang beses ka lang dapat ma-impeach sa isang taon. Isa, hindi dalawa, hindi tatlo, isang beses. Yun ang ibig sabihin ng isang impeachment complaint. Bakit ang simpleng bagay na ito? Bakit ang daming pasikot-sikot? Pagdating sa legislatura, sa Senate, pasikot-sikot. Pagdating sa ating mga korte, pasikot-sikot. At ang nagiging resulta ng lahat ng mga komplikasyon na ginagawa nila, yung simple na bagay na dapat managot ang mandarambong, ay hindi na siya mananagot. Pagka ang batas ay para sa mayaman, sa makapangyarihan, ay hindi na nagiging simple ang mga lohika. Nagiging komplikado na ang mga lohika. Napakaswerte ng pamilya Duterte sa lipunang ito. Napakaswerte. Ang lipunang Pilipino walang kakayanan para sila ipigilan. Walang kakayanan ang ating Kongreso. Walang kakayanan ang ating mga korte. Walang kakayanan kahit ang Malacanang. Walang kakayanan na pigilan sila. Walang kakayanan na pigilan si Rodrigo pumatay. Walang kakayanan na pigilan si Sara Duterte mandarambong. Walang kakayanan
kakayanan na kahit anong gawin ng mga anak ng Duterte, mangyayari ang suntukan, kung ano-anong sasabihin, magiging hari at kingpin pa rin ng Davao, walang kakayanan para pigilan ang pamilya Duterte. At dahil sa walang kakayanan ganito, para kung naalala, sa kasaysayan, dahil nakita ko na rin ito, nakita na natin ang mga ganitong klase na mga leader, na abusado, diktador, pumapatay, parang tulad lang din yan ni Hitler sa Germany ng panahon. Walang pumipigil kay Hitler, walang kakayanan ng lipunan na pigilan siya. Pagdating ng panahon, pagsisisi kung bakit hindi napigilan. Sinisigurado ko sa Supreme Court, sinisigurado ko sa Senado, nakikita ko ng malinaw, darating ang panahon, yung kawalan ng kakayanan ninyo na pigilan ang mga abusado sa pwesto, pigilan ang mga mass murderer, pigilan ang mga mandarambong. Darating ang panahon pag simulat ang kasaysayan na sa mga punto ng kasaysayan yan, dapat napigilan sila na magkaroon ng kapangyarihan. At dahil hindi sila napigilan, nagkasala pa sila lalo sa bayan. At ang puntong yan ay inabot ng Supreme Court at ang sabi ng Supreme Court, huwag natin pigilan ng mga Duterte. Ang punto sa kasaysayan kung saan dapat pigilan ang mga Duterte, napasa kamay din ng Senado at ang sagot ng Senado, huwag nating pigilan ang mga Duterte. Darating ang panahon at pinapangako ko, huwag nating pigilan ang Duterte. Huwag natin pigilan si Sara, huwag natin pigilan ang mga kapatid niya, huwag natin pigilan si Rodrigo. Sa huli ang pagsisisi, dahil kinikilita ko na, darating ang panahon na ang lipunang Pilipino ay mapupunta sa basurahan at mamumuno ang mga kanan, ang mga abusado, ang mga mandarambong, at ang mga mamamatay tao. At tandaan nito ninyo mga kasama, pag dumating sa panahon, ang panahon na magkatotoo lahat yan, ang sarap lang na makita ang lahat ng pumayag at hindi pumigil sa pamilya Duterte na sirain ang lipunang Pilipino. Ang sarap lang na harapin sila ulit, singilin sila ang mga senador na yan. At kung sino ba ang hindi pumayag na sila ay pigilan, ang sarap lang. Ang kasaysayan yan ay sigurado akong mangyayari. Sigurado akong mangyayari. Kaya nasa ating mga kamay ngayon, mga kasama, meron tayong isang institutional failure. Dahil institusyon na natin ay hindi talaga nagiging epektibo para sa mga mandarambong at sa mga mamamatay tao. Nasa kamay na ng taong bayan na hindi dapat sirain, yurakan, gawing basurahan ang ating lipunan. Ito ang mga bangayan ng Marcos o Duterte, hindi ito ang nararapat na dapat mangyari sa ating Pilipinas. Yung bangayang Marcos o Duterte, kailangan natin transformahin na magiging labanan ng uri, mga uring abe, ordinaryong mamamayang abe. Dapat tayo na ay umasa sa ating sarili at huwag na natin papayagan itong walang kwentang mga institusyon sa ating lipunan na sisirain lamang tayo at ating mga buhay. Mabuhay ako yung manggagawa, mabuhay ang masang Pilipino. Natin sa unang dahil na impeachment complaint laban kay DG Sara Duterte. Yung damdamin ko po kasi nung pinag-uusapan po yung kaso sa Supreme Court, kung ano-anong technical factors yung naging basehan ng magiging desisyon nila, yung arguments ni Sara Duterte, ang pananaw ko po kaming mga mamamayan, ordinaryong mamamayan na nag-file ng complaint, wala naman kaming fault doon. Due and no fault to our own, hindi pinakikinggan yung kaso namin. Kaya talagang nadidismaya po ako ngayon. Nung kaninang tanghali po, honestly, nung final po namin yung intervention, medyo magaan po yung loob ko nun.
Ang feeling ko po, mula Disyembre, nung una po kami nag-file, hanggang sa lahat ng mga kilos protesta na inorganisa natin upang manawagan na patuloy na yung impeachment sa House of Representatives, sa Senado, hanggang sa huling ginawa namin itong attempt namin na mag-intervene, parang magaan po yung loob ko. Akala ko po ginawa po natin lahat ng pwedeng gawin para manawagan po ng pananagutan para sa mga grave na abuses na ginawa ni VP Sara Duterte. Yung grave threats po niya, yung hindi niya pag-account sa confidential and intelligence funds. Pero sa totoo lang po, after lumabas yung decision, medyo napaisip po ulit ako. Nagawa po talaga namin yung lahat ng pwedeng gawin. Nung Disyembre po, inako ko po, at saka yung mga kasama ko pong complainants, yung tungkulin natin bilang mga mamamayan na ipanagot yung mga officials natin. Tsaka iniisip ko po, talagang ginawa po ba natin ang lahat para ma-meet po yung duty na yon. Hindi ko po alam, no? Kulang po ba yung panawagan namin sa House of Representatives? Dapat bang talagang kung mas nag-push po tayo, baka mas mabilis po silang nag-act, baka hindi po sila mate-technical. Kulang po ba yung panawagan natin sa Senado? Medyo nag-break po tayo ng election, nag-focus po tayo sa mahalagang struggle din na yun. Pero dapat bang nag-focus tayo sa Senado upang ikiit na simulan na forthwith yung impeachment complaint? Nagkulang po ba kami dito sa motion for intervention? Should we have filed earlier? Marami po yung debate kung gagawin siya, pero yun po, parang I can't help but feel na medyo nahuli kami masyado dito sa ginawa namin. So yun po, ako po humihingi ng patawad po sa inyo mga kaibigan na kung nagkulang po tayo sa ganong pagkikilos, omanhin po. Pero siguro po ang panawagan ko na lang po sa lahat ng mga Diyos sa Padre Faura, sa lahat ng mga republika, ng iisa-isang republika sa Senado na hindi ko na maintindihan yung ina-argue ng bawat isang senador. Ang panawagan po natin sa lahat ng mga Nepo baby sa House of Representatives, ang panawagan po natin sa lahat ng mga trapo sa Malacanang, sana po yung ganitong feeling of responsibility po, sana yung ganitong malalim na tungkulin na kailangan panindigan ang pananagutan, kailangan labanan ang katiwalian, kailangan tutulan ang anumang uri ng pagbanta ng karahasan. Sana po yung ganitong tungkulin maramdaman din po ng mga nasa poder, maramdaman din po ng mga nasa Supreme Court, ng mga nasa Senado, ng mga nasa House of Representatives, ng mga nasa Malacanang po ngayon. Malamang sa malamang po, marami pa rin po ang magiging kilos protesta dahil sa nangyari sa Supreme Court. Ako po kakalabas lang po ng desisyon, pinag-aaralan pa rin po namin kung ano yung pwedeng gawin para maitulak pa rin yung pagpapalagot kay VP Sara Duterte para hindi malagpasan yung grave na ginawa niya, yung malalang katiwalian, yung grave threats na binaba niya. Sana po, kumbaga pag-aaralan po natin yung kaso, we will do the best that we can. Pero sa ngayon po, ang malinaw po sa atin, hindi nawawala yung role ng mamamayan. Hindi talaga nawawala. So yun po, maraming salamat po sa lahat ng mga lumalabas po ngayon. Tsaka tuloy po yung laban natin. Magkakaroon din po ng indignation rally sa Boy Scout Circle bukas 10 AM po. Tsaka sa lahat po ng ibang mga panawagan, malamang sa SONA ay magiging issue din pong impeachment. At saka sa lahat po ng magiging pagkikilos for the next few weeks, magkita-kita po tayo doon. Maraming salamat po. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang kanilang panawagan. So maganda po ito na ituloy-tuloy po natin ang ating mga pag-iingay, lalong-lalo na po sa harap ng Senado. Siguro talagang may gaganapin siguro na pagtitipon sa Lunes na kung saan bukas ang Senado ho mga ka-action. Pero bukas nga may Antindig Pilipinas magkakaroon ng panawagan bukas doon sa Quezon Circle Boy Scout ho mga ka-action, no? Ito po mga ka-action, itong ating panawagan ay para po ito sa lahat ng mga Pilipino.
'Di ba? Wala po tayong hangad kung hindi malaman lang ang katotohanan. Yan lang ang punto natin. Kaya wag po tayo susuko dahil ang nakasalalay dito ang kapakanan ng bawat Pilipino, kapakanan ng ating mga anak. So yun lang po mga ka-aksyon, din-share ko lang ho sa inyo yan. Ayan, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.